Eto na, nakahanap ng katapat, the next ombudsman, sino kaya? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon, itong pinaka-latest. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan si General Macanas at ang kanyang The General's Viewpoint. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. The General's Viewpoint. Ipagpatuloy. Atty. Rowena Guanzon, 44 minutes ago. Wow. Shortlist for Ombudsman. Nilabas na po ng Judicial and Bar Council yung listahan. Ayan, nilabas na yung listahan, no? Ito nga, yung sinasabi natin kahapon, yung pinag-usapan natin kagabi, na hindi kasama si Boying. Ito naman is nasa shortlist na si Boying, pero merong problema. Ito. Sino yung nakakuha ng 4 votes and above nakasama sa shortlist, isasubmit sa Pangulo. Ayan. Para ang Pangulo dito siya pipili ng isa. Ayan. Na maging ombudsman natin. So ito yung kasama sa shortlist. 7 sila. Out of 17 applicants, 7 ang nakasama. Magic 7. Sa kasamaang palad or I don't know kung saan ang kung ninyo, either kasamaang palad or sa swerting nakasama si Secretary Boying Rimulya sa shortlist, but hindi pa rin siya makakasigurado dahil may malakas siyang kalaban. At kung akong pipiliin nyo, itong kalaban ni Secretary Boying Rimulya, ito ang nakikita kong pipiliin na. Aba, meron daw malakas na kalaban si Boying. Kaso nga lang, syempre, no, yun nga, nabanggit ni General Macanas na maaaring yung malakas na kalaban, kung yun talaga, may dating, may talaga, may talino, masigit pa kay Boying, na sinasabi niyang pipiliin, maaari ng Pangulo, kasi syempre, di ba, sa ombudsman, ang Pangulo mamimili. Kasi parang ang nagiging tanong sa atin dyan, talaga bang yun ang pipiliin, kahit sabihin natin na fit na fit yun, yung mas magaling kay Boying. Siyempre, baka pagbasihan dyan, sino yung mas close? Diba? Sino yung mas close? Sino yung maaaring pwedeng sumunod? Sino yung maaaring hindi susuway? Yun ang nagiging alanganin sa atin eh. Doon tayo nag-aalangan. Na magiging ombudsman. Okay. So, number 1, Mike Aguinaldo. 6 votes. Siya ang pinakamataas. Stephen Cruz, 5 votes. Samuel Gerland, 5 votes. Ana Liza Lugan, 5 votes. Ito yung dark horse, pinakamalakas. Tahimik lang ito. Hindi masyadong napapag-usapan. Kaya lang, sa tingin ko, ito si Ana Liza Lugan ang magiging ombudsman. Paliwanag ko mamaya. Mario Lopez, 4 votes. Mosngi, 4 votes. Remulla, 5 votes. So parang pantay-pantay sila, 5-5-5-5. Isa yung 6, yung Mike Aguinaldo, yung nangunguna. Sino kaya itong 5 na bumoto kay... anyway, part of due process. Pinili siya, di okay. So, bakit may pinakamataas na boto si Mike Aguinaldo? Tingnan ko itong Bakit? Kasi kapilido niya si Aguinaldo? COA commissioner pala ito. Dito may nag-comment, Clark Aquino.
Michael G. Aguinaldo is the wise choice for ombudsman. He combines integrity, independence, and intelligence, a rare blend in public service. As former COA chair, he modernized audits, exposed inefficiency without fear, and upheld accountability beyond politics. His spotless record and deep legal expertise makes him the kind of ombudsman the nation needs. Firm, fair, and incorruptible. Sana. Maganda, maganda yung record niya. Yun nga, ika nga ni si General Macanas, sana nga. Siyempre, independence. Baga, ang kailangan talaga natin sa ombudsman na yan, kailangan yung transparency. Hindi yung may pinapanigan, hindi yung dahil tuta ka ni ganito, bata ka ni ganito. Diba? Kailangan talaga is yung may sarili siyang desisyon sa sarili niya. Diba? Para makapagbigay siya ng maayos. Although binibigyan ng binibigyan ng rason yung kahit manalo si Boying, kung kakasuhan man niya si BP Sara, kaso lang yon. Pero yung korte pa rin ang magdedesisyon. Pero mas maganda pa rin, para sa akin, hindi na lang sana si Boying. Diba? Mas maganda kung iba na lang. O, at least yun, iwas usapin yun. Iwas chismis sa presidente yun, diba? Kasi mahirap naman yun. Kaya lang naman naging ombudsman yan dahil kay BBM. Parang gano'n, diba? Ang hirap naman nun. Hindi dahil binoto ka. Hindi dahil yung mas magaling ka, kaya ka kinuha. O, diba? Mas maganda talaga yung magiging ombudsman, yung mapipili talaga. Kung gusto nilang, yung patas lang. Kaso sa panahon ngayon, parang mas kailangan yung kakampi. Hindi, diba? Sa mga nangyayari ngayon. O, sana mali yung iniisip ko, no? Hindi ko naman inaano na gano'n ng Kaya nga sinasabi ko, sana mali yung iniisip ko. Di ba? Pero syempre, kung ganyan ang mangyayari, sino ba yung pinaka-close? Mamaya doon ang pagbasihan. Pili. Sino si Annalisa Lugan? Annalisa Lugan. Matagal na nag-post si Mr. Rigoberto Tiglao tungkol dito. Ano daw, ito yung unang inappoint o pinili ni attorney, hindi pa siya first lady noon, attorney Liza Araneta Marcos sa kanyang law firm, MOST, ano ba yung M? Bata pala nila yan. Basta pangalan ng mga ito. So, matagal na silang nagsama ni First Lady Liza Araneta Marcos. Itong si Annalisa Lugan. Siya ngayon ang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Hindi kaya mas maganda si Aguinaldo na lang. Kasi may history, Sa Malacanang mismo. At kung pakikinggan natin yung analysis ni Mr. Rigoberto Tiglao, sumasang-ayon ko sa kanya na ang pipiliin. So, palagay ko, itong si Boying Rimulya, baka yan ang gusto ni PBBM dahil cabinet secretary niya eh. True. Kaya, siyempre, sino pa ba? Sino pa ba? Wala na. Kasi lalayo ka pa ba? Sino pa yung most na pinagkakatiwalaan? Siyempre, pag di niya pinili yan, gara naman, Ropa, tinabla mo ko. Tatakbo ba yan dyan kung, di ba? Tatakbo ba sa ombudsman yan kung walang inaasahan na suporta yan? Kung siya lang yan, talagang, siyempre, talagang sa tropa na. Ikaw ba naman, meron kang kaibigan. Halimbawa, ikaw, may 2 tao kang kasama. Yung isa, matagal mo ng kaibigan. 10 taon mo ng kaibigan. Tapos may bago kang nakilalang kaibigan. Sino mas pagkakatiwalaan mo sa kanilang dalawa? Yung 10 taong kakilala mo o yung kakikilala mo pa lang? O di syempre, doon ka sa kakikilala mo dahil alam na lahat. Kumbaga, pinagkakatiwalaan mo siya. Kaya parang baliwala rin yung mga bilang kanina eh. Parang nangyayari, ganun eh. Parang nakikita natin, alam na,
kung sino yung mauupo eh. Oh. Pero kung talagang pagbabasihan is yung galing, yung ganta, ganyan, yung pagiging tapat sa mga yung pinakalangungo, yung pinakamagaling ang makukuha dyan. Pero kung pagbabasihan yung close, alam na this. Di ba? Out of the 7 shortlist, ang maglalaban yan sa opinion ko lang ito Tatlo. I hope I am Ginaldo, wrong. Logan, Remulla. Dalawang maglalaban yan, Annalisa Logan, Manok ni First Lady. Boying Remulla, Manok ni ni Presidente. Si Aguinaldo. So, ultimately, Isama natin si Aguinaldo. Parang baliwala rin kahit tong Logan ang mapili, baliwala rin. Everything is under control. Parang hirap. sino ang masusunod? Kung ang Kailangan ba talaga ombudsman? Huwag na tayo mag-ombudsman. pinili ang pipiliing ombudsman si Remulla ay ibig sabihin talagang naipakita ni Presidente na ako ang masunod. Yan, Remulla. Ay, nako, Remulla. Kaya nga ako, tutuusin mga katunay, kayo ba? May tatanong ako sa inyo, pabor ba kayo doon sa snap election na sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano? Snap election. Yung tipong bababa yung mga senador, bababa yung vice, bababa yung presidente, magre-resign, tapos mag-e-election uli. Ako, pabor ako doon eh. Snap election. Pero parang suntok sa buwan mangyari yun eh. Papakalbo ko kapag bumaba yung mga yan. Mahirap eh, nandito na tayo eh. 'Di ba? Bababa pa tayo eh. Di pag bumaba tayo, baka hindi na tayo makabalik. Ganun yan eh. Mahirap yun sa snap election. Malamang ko, walang papatol doon. Pero kung tutuusin ako, isa ako sa may kagusto. Isa ko, gusto ko yun. 'Di ba? Para magkaalaman na kung sino talaga yung gusto ng mga tao. Kung biglang Annalisa Logan. Eh, yun pa rin. Wala pa rin pinagbago. Ibig sabihin, ang nasunod, yung isa. May bahay. Pero kung yung Aguinaldo ang mananalo, di ba? Ako pinipilit ko yung Aguinaldo. Yung Aguinaldo na lang kasi. Di ba? Kapangalan pa ng presidente, di ba? Diba? Presidente ng Pilipinas, bayani ng Pilipinas. Kasama dun sa history. Aguinaldo na lang. Kayo mga katunay, sino? Pili kayo si Aguinaldo, si Logan o si Remulla. Pili kayo dyan. Comment nyo nga mga katunay kung sino yung mas pili nyo. So anyway, prerogative ng presidente yan. Basta importante, dumaan sa Judicial Bar Council at yan na nga, may shortlist. Kahapon, biglang nag-announce nag-post si Senator Amy na kawawa ang bayan, sabi niya, nagluluksa, itim ang kulay dahil itatalaga na si Boying Remulla as ombudsman. Although ang kanyang prediction is ngayon, Lunes. So siguro, kung hindi man ngayong Lunes, within this week. Kasi sigurado yan, ipapasa na sa presidente at madali na lang magpili. Kayo, sino ang inyong napupusuan? Sino? Sino napupusuan nyo? Napupusuan lang Ang gusto ko, itong si Samuel Gerland. Yung active ngayon, yung current. Hindi pa siya retired. Kung sino gusto ni General Macanas, gusto ko rin. Pwede yung Aguinaldo, pero yung sinabi din ni General Macanas, pwede. Pero yung sa dalawa talaga mga katunay, pass. Na Supreme Court Justice, nakakuha siya ng 5 votes. Yun ang aking manok. Kaya lang, pagdating na sa ganitong appointment, presidente yung nagdidesisyon eh. Malabo. Nasa gusto ng Pangulo na lang yun. Pero kung gusto talaga ng kaayusan ng Pangulo at walang masabi sa kanya yung mga tao, pipili siya nung talagang hindi nila dikit. Mas maganda yon. Kasi once na yung dikit ang manalo, another issue na naman sa kanya yan. Kung mangyari, ngayon lang,
magkaroon ng ombudsman na galing sa executive, ibig sabihin, Remulla ba? Mas mabuti na lang si Attorney Ana Marinlugan dahil wala siyang masyado sa political career eh. Hindi, kahit na, wag yun. Ayoko. Ako, more on law practice siya, law practice. Si Secretary Boy Bata pa rin yun eh. Julia, galing talaga sa politika. So, God save the Philippines. God save the Ombudsman. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.